Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Severe Tropical Storm Nika. Kaninang alas 2 ng madaling araw, si Bagyong Nika ay nag-intensify pa into a severe tropical storm at huli itong namataan sa layong 690 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kasalukuyan po or ngayong araw ay meron na tayong mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Bicol Region, maging sa bahagi din po ng Quezon at ng Eastern Visayas, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Samar, dulot po ni Bagyong Nika. And also makakaranas na din po tayo ng bugso ng mga malalakas na hangin dito din sa ilang areas ng Bicol Region. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng PAR na si dating Bagyong Marce, ay huling namataan sa layong 770 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. At wala na po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pa namang low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa layong 2,365 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Mataas po yung tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility by Tuesday early morning. And nakikita po natin na tatahakin po nito or patungo po ito dito din sa area ng Cagayan Valley. Ngunit mataas pa po yung uncertainty natin dito sa LPA na ito. So continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga po dito sa latest forecast track analysis ni Bagyong Nika, generally si Bagyong Nika ay kikilos west-northwestward throughout po yan ng ating forecast period. At ngayong araw ay patuloy nga po ito mag-intensify pa into a typhoon category and magla-landfall po ito bukas naman ng hapon o gabi dito sa Isabela or Aurora area. And then by tomorrow afternoon po or bukas ng hapon onwards, tatahakin na po nito ang area or kalupaan ng Northern Central Luzon area hanggang Tuesday po yan ng early morning. At muli po, sa kasalukuyan niya is nag-undergo ng rapid intensification itong si Bagyong Nika at ngayong araw ay posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category. Ay nakikita po natin na maaari nitong ma-reach yung peak intensity nito bago po ito mag-landfall dito sa may Isabela or sa may Aurora area. And habang nga pong tinatahak nito yung kalupaan ng Northern Central Luzon area, is nakikita po natin na bahagya itong hihina or magwi-weaken ito into a severe tropical storm. Ngunit bagamat po hihina ito into a severe tropical storm is meron pa rin po itong malalakas na hangin and also na mga malalakas na pagulan na idudulot po dito sa malaking bahagi ng Luzon habang tinatahak po nito itong landmass ng Luzon by Monday po yan hanggang Tuesday early morning. And muli po, hindi lang bibigyan din lang po natin na hindi lang po yung landfall point natin or yung area kung saan magla-landfall yung maaapektuhan po ni Bagyong Nika. So ina-expect po natin dahil nga yung si Bagyong Nika ay malaki po yung cloudiness po na dulot na dala ng bagyo, is ina-expect po natin ngayong araw pa lang meron tayong mararanasan na bugso ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan dito sa may silangan ng Southern Luzon and also dito din po sa area ng Eastern Visayas. And habang papalapit nga po si Bagyong Nika, by tomorrow po ng Lunes hanggang kung saan ito naman po ay magla-landfall dito sa Isabela or Aurora area and then tatahakin ito or tatawid ito dito sa landmass and lalabas po ito ng landmass naman by Tuesday early morning and expect po natin ito pong Monday hanggang bukas po ng early morning, Monday po or mula po bukas hanggang Tuesday po ng early morning, ito po yung makakaranas po tayo ng mga malalakas na hangin or dito po natin mararanasan yung peak ng mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas po na pag-ulan na dulot ni Bagyong Nika. Dito po yan sa malaking area ng Northern Luzon at Central Luzon. And also, hindi rin po natin inaalis yung possibility na habang tinatahak po ni Bagyong Nika
Itong area ng Northern Central Luzon is posible din pong mahagip ng mga outer rain bands nito or nung trough nito or na mga kaulapan po nito itong area ng Metro Manila and yung nearby areas po nito kung saan possible po na habang tinatahak po nito ni Bagyong Nika yung kalupaan, bukas ng afternoon hanggang Tuesday early morning is makaranas din po tayo ng maulap na kalangitan and mataas po ng tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila and sa nearby areas po nito. So continuous monitoring po tayo and patuloy po na magantabay sa updates na ipabalabas po ng Pag-asa. At sa kasalukuyan nga po, meron tayong nakataas na wind signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela maging sa northern portion ng Aurora. Samantala, wind signal number 1 naman po sa southern portion ng Cagayan, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southeastern portion ng Kalinga, sa eastern portion ng Mountain Province, Ifugao sa eastern portion ng Pangasinan, rest of Aurora, Nueva Ecija, sa northeastern portion ng Pampanga, sa northern and eastern portions ng Bulacan, sa eastern portion ng Quezon, kasama na po dyan yung Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, sa Catanduanes, maging sa northeastern portion po ng Albay, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is makakaranas po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nika. So muli po ngayong araw pa lang, meron ng mararanasan na bugso ng mga malalakas na hangin dito po sa silangan ng Southern Luzon. And nakita nga po natin ang highest wind signal na maaari po nating itaas during ng paglagi ni Bagyong Nika sa loob ng PAR is wind signal number 4. Kung saan yung mga areas po nito, habang mas papalapit po si Bagyong Nika is mas tataas pa po yung wind signals nitong mga areas po nito and also mas madadagdagan din po yung areas natin na merong wind signal. So, na-expect nga po natin is wind signal 4 po yung highest natin kung saan matindi pong lakas ng hangin yung maaari pong idulot nito dito po sa mga areas po ng Northern at Central Luzon. So, paghahanda po para sa ating mga kababayan dyan at mag-ingat po tayo at makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. And also, nakita din po natin yung wind signal number 4. Posible din po ito magdudulot din po ito ng mga significant damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials and also posible din po ito magpatumba ng poste, ng puno. So during po ng pagtahak po ni Bagyong Nika dito sa kalupaan ng Northern at Central Luzon, ay magkaroon din po tayo ng pagkawala ng kuryente or tubig. So muli po, paghahanda po para sa ating mga kababayan dito po sa mga areas na nabanggit natin. Samantala, bukod po dito sa mga areas under wind signal, is meron din po tayong mararanasan ng bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw dito sa Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan at sa bahagi din po ng Ilocos Norte. At para naman po sa mga pag-ulan, ngayong araw meron tayong moderate to heavy na mga mararanasan ng mga pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur at sa bahagi din ng Catanduanes. Samantala, bukas naman kung saan naging mas malapit and naglandfall and also by afternoon is tatahakin na ni Bagyong Nika itong area ng Northern at Central Luzon is mas marami na po yung mga paulan or mas nadala po nito dito sa area ng Northern and Central Luzon kung saan meron po tayong intense to torrential dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala heavy to intense naman po sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya at Quirino, and meron din po tayong mga moderate to heavy na mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, Nueva Ecija, sa Quezon kasama na yung Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at sa area din ng Catanduanes. Samantala, by Tuesday naman po, mostly ito ay by Tuesday early morning, ay meron pa rin po tayong mararanasan ng mga heavy to intense sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. And also meron din po tayong mga moderate to heavy sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, La Union, Benguet, Pangasinan, sa bahagi din ng Nueva Ecija at Aurora. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also, nakikita nga po natin
Yung peak po na mararanasan natin yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Nika is by Monday afternoon hanggang Tuesday early morning po. So ina-expect natin na yung mga tuloy-tuloy na malalakas po na pag-ulan na ito ay magdudulot po ng mga pagbaha sa malaking area po, and also nakikita din po natin yung mga malapit po sa sapa, ilog or sa mga paanan ng bundok is prone din po sa mga flash floods. And mapapansin natin yung mga areas natin na makakaranas din ng mga pag-ulan dulot ni Bagyong Nika. Ito din po yung mga areas na nakaranas ng mga nakaraang bagyo na mga pag-ulan. So mostly po hindi pa ganun nakaka-recover yung mga areas nito at posibleng saturated pa po yung lupa nila. So pag-iingat pa rin po sa banta ng mga pagguho ng lupa. And also makipag-ugnayan po tayo dun sa ating mga LGU para mas ma-assess po natin yung ating mga lugar at magkaroon po tayo ng aksyon para po sa ating mga kaligtasan. Samantala, meron din po tayong minimal to moderate risk ng storm surge in the next 48 hours dito naman po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands, maging sa bahagi din ng Isabela, Zambales, Aurora, Quezon, kasama na yung Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes, kung saan pag-iingat po, paghahanda at maging alerto po para sa mga kababayan natin dyan sa areas na nabanggit po natin na yan. And muli po, makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para po sa ating mga posibleng paglikas. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas pa na gale warning. Ngunit possible po this afternoon, mamayang hapon po or early noon is magtaas na po tayo ng gale warning sa silangang dagat baybayin po ng Southern Luzon. Kung saan kapag nagtaas na po tayo ng gale warning is magiging mapanganib na po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And sa kasalukuyan naman po is maalon na po yung karagatan na ating mararanasan sa eastern seaboards ng Isabela, northern Aurora, northern seaboard ng Camarines Norte, sa seaboards ng northern and eastern seaboards ng Polillo Islands, sa northern seaboard ng Camarines Sur, and also sa northern seaboard ng Catanduanes. Talalabing bahagi pa ng Aurora sa eastern seaboards ng Babuyan Islands, mainland Cagayan at sa northern Quezon at maging sa bahagi din po ng Catanduanes.